Hindi po sa kami nananakot pero mabuti nang maging I am ready sakaling yanigin ng malakas na lindol ang Metro Manila at mga karatig probinsya. Ang mga maapektuhang lugar makikita po doon sa Valley Fault System Atlas na ipinamahagi ng PHIVOLCS at nakatutok si Trisha Zafra. Hindi man nakikita sa ilalim daw ng gusaling ito kung saan nagkaklase ang Kinder, SPED, Grade 1 at Grade 2 sa Barangka Elementary School sa Marikina, tumatagos ang bahagi ng West Valley Fault. Nakatayo na raw ang gusali bago nalaman na may nagbabadya palang panganib dahil oras na gumalaw ang fault, pihadong isa ito sa mapupuruhan. Pero dahil kulang ng classroom, ginagamit pa rin ang gusali habang hinihintay na matapos ang isa pang ipinatatayong gusali sa eskwelahan. Hopefully sana bago magkaroon ng earthquake matapos na to by the month of August, tapos na raw yan. So malamang malilipat na rin naman sila. Isa lang ang Barangka Elementary School sa 6 na eskwelahan sa Metro Manila na tinukoy ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na kung hindi dinadaanan ay malapit na malapit lang sa West Valley Fault. Sabi ng PHIVOLCS, ang mga apektadong gusali sa mga eskwelahan na ito, huwag na daw sanang gamitin. Iko-condemn nila yan. Ibig sabihin, hindi mo lalagyan ng mga bata at mga guro. Pwede mong pag-imbakan ng something. Ilang taon nang ibinababala ng PHIVOLCS na anumang oras ay maaaring gumalaw ang fault at magdulot ng 7.2 magnitude na lindol. Mas mahina lang ng kaunti sa 7.8 magnitude na lindol na yumanig at nagpaguho sa malaking bahagi ng Nepal noong nakaraang buwan. Makikita sa Valley Fault System Atlas na ipinamahagi sa mga lokal na pamahalaan at ahensya na may 42 mga barangay mula Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig at Muntinlupa at 30 mga barangay mula sa mga lalawigan ng Bulacan, Laguna at Cavite ang dinadaanan ng 100 kilometrong fault system. We don't usually use the word right because the fact would indicate that the West Valley Fault can move in our lifetime simply because the last earthquake that happened from this fault is most likely the 1658 earthquake 357 years ago, and the interval of movement of the fault is roughly between 400 to 600 years. So that's very close. Ilang pangunahing lansangan din ang dinadaanan ng fault tulad ng ilang bahagi ng Katipunan Extension, Marcos Highway, A. Bonifacio Avenue, Green Meadows Avenue, Ortigas Avenue at Batasan San Mateo Road. Wala pa akong idea. Ang alam ko sa Marikina, pero dito sa area namin parang wala pa sa aming advisory. Dililipat na lang kami sa ibang area na pwede kaming maging safe. Batay sa mga nakaraang 2 pag-aaral ng PHIVOLCS at iba pang ahensya, 31,000 hanggang 33,500 na tao ang mamamatay kapag tumama sa Metro Manila ang isang magnitude 7.2 quake. 100,000 ang masusugatan. Aabutin din daw ng 1.8 to 2.3 trillion pesos ang halagang kakailanganin para maitayo muli ang mga gusali at bahay. Hindi pa raw kasama ang mga infrastruktura. Ang unang kahandaan sa earthquake is yung sarili nating pamamahay. Meron ba tayo diyang mga pagkain kung sakali, may mga battery, yung mga paulit-ulit na mga sinasabi. Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras.